Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Nagpapasalamat po kami sa habag at pag-ibig ninyo sa amin. Bagaman kami noon ay lumayo sa inyo at namuhay sa kasalanan, noong hindi pa namin nakikilala ang Diyos, kinuha ng Panginoong Hesus ang sumpa at hatol na nararapat sana sa amin. Sa pamamagitan ng inyong kamatayan at pagdanak ng mahalagang dugo, ay hinugasan ninyo ang aming mga kasalanan magpakailanman. Pinalaya kami mula sa lahat ng hatol at sumpa at iniligtas sa pamamagitan ng inyong biyaya, hindi dahil sa aming sariling magawa. Lubos po kami nagpapasalamat dahil sa kamanghamanghang biyayang ito. Pinupuri at pinasasalamatan po namin kayo sa lahat ng inyong biyaya na ginawa ninyo kaming mga anak at binigyan ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sa oras na ito, kaming mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa inyong harapan upang purihin ang inyong dakilang pag-ibig at biyaya, matuto ng inyong salita, at mag-fellowship sa banal na kapulungan kasama ang Panginoon. Naniniwala kami na kasama namin kayo maging sa oras na ito. Pagmasdan po ninyo ang bawat isa sa amin at alalayan kami ng inyong mahabaging mga kamay. Sa pamamagitan ng inyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo, baguhin niyo po kami at gawing sakdal upang makapamuhay bilang mga anak ng Diyos na walang ikinahihiya. Kami po ay inyong pagharian at gabayan upang kami ay makapamuhay ng karapat-dapat sa inyong harapan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Panginoon, samahan po ninyo ang aming mga iglesia sa buong mundo, ang mga iglesia sa buong bansa, sa iba't ibang panig ng mundo, at lahat ng brothers and sisters na patuloy na nag-iingat ng pananampalataya at nagpapahayag ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan. Gamitin po ninyo ang bawat isa sa kanila ayon sa inyong kalooban, upang sa mga huling araw na ito ay makabahagi sila sa dakilang gawain ng kaligtasan na nais ninyong maisakatuparan. Punuin niyo po ang bawat minister ng salita, karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang buong tapang nilang maipahayag ang Ebanghelyo at makapag-akay ng maraming kaluluwa sa Panginoon at maisakatuparan ang dakilang gawain ng kaligtasan. Panginoon, ingatan po ninyo ang mga mahihina sa pananampalataya, ang mga may sakit at ang mga dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Ipagkaloob nawa ninyo ang nararapat na biyaya upang wala ni isa mang matisod. Ituro niyo po sa amin ang daan na dapat naming lakaran at ipahayag ninyo sa amin ang inyong mabuti at ganap na kalooban. Sa pamamagitan ng inyong banal na salita, ihayag niyo po sa amin kung paano kami dapat mamuhay at kumilos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa Biblia sa Mateo chapter 19. Mateo chapter 19. Verse 16 to 29. Verse 16 to 29. Mateo chapter 19, verse 16 to 29. May isang lumapit sa kanya at nagsabi, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" At sinabi niya sa kanya, "Bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti. Ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos." Sinabi niya sa kanya, "Alin sa mga iyon?" At sinabi ni Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Sinabi sa kanya ng kabataang lalaki, "Sinunod ko na ang lahat ng mga ito, ano pa ang kulang sa akin?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha,
at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pagkatapos ay pumarito ka at sumunod sa akin. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Muling sinasabi ko sa inyo, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit." Nang marinig ito ng mga alagad, sila'y lubhang nagtaka at nagsabi, "Kung gayon, sino kaya ang maliligtas?" Ngunit tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Sa mga tao ito ay hindi maaaring mangyari, ngunit sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari." Pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamit namin?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo na ang anak ng tao sa kanyang maluwalhating trono, kayong mga sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ng Israel. At ang sino mang nag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa alang-alang sa aking pangalan ay tatanggap ng makasandaang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Isang buwan na po ang lumilipas mula nang magsimula ang bagong taon. Ang panahong ibinigay sa atin ay mabilis na lumilipas. Kapag ang panahon ay lumilipas ng mabilis, anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, ang mga araw natin sa mundong ito ay umiiksi. At ang araw ng pagharap natin sa Panginoon ay mas lumalapit. Tunay na napakalapit na ng araw ng pagdating ng Panginoon. Kaya ngayon, dapat nating pag-isipan kung paano natin gugugulin ang natitirang bahagi ng ating buhay sa harapan ng Diyos. Dapat din nating suriin ang ating sarili kung ang pananampalataya ba natin ay kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Dapat tayong magnais na mamuhay sa mas matuwid na pananampalataya sa harap ng Diyos. Ngayong araw, ayon sa talatang ating binasa, pinili ko ang pamagat na buhay na walang hanggan at kayamanan. Sa talatang ito, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong ng isang napakahalagang tanong. "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Ang ganitong tanong ay makikita natin sa iba't ibang bahagi ng Biblia. Sapagkat maraming tao ang may matinding pagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang lalaking ito ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Ang parehong kwentong ito ay ilang ulit na makikita sa Biblia. Dito sinabi ni Jesus, kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. At nagtanong siya, "Alin sa mga iyon?" Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Detalyadong ipinaliwanag ni Jesus ang kautusan. At sinabi ng lalaki, "Sinunod ko na ang lahat ng mga ito, ano pa ang kulang sa akin?" Ayon sa sinabi ng taong ito, natupad daw niya ang lahat ng utos na binanggit ni Jesus. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin." Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot
sapagkat napakarami niyang ari-arian. Ang lalaking ito ay nagsalita tungkol sa usapin ng buhay na walang hanggan. Subalit may isang bagay siya na hindi nauunawaan. Mali ang kanyang akala kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Marcos chapter 10 verse 17, makikita din natin ng isang lalaki na lumapit sa Panginoon, lumuhod at nagtanong ng may pagnanais at kapakumbabaan. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus at siya'y nagtanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Ganoon din sa Lucas chapter 18 verse 18. Mayroong nagtanong na isang pinuno, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" At sa Lucas chapter 10 verse 25, nagtanong din ang isang dalubhasa sa kautusan, "Guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Kaya lahat sila ay may iisang paksa, ang usapin ng buhay na walang hanggan. Ngunit makikita natin na bagamat iisa lamang ang kanilang tanong, lahat sila ay mayroong maling pagkakaunawa tungkol sa paraan kung paano matatamo ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin. Sa Genesis chapter 1 verse 27, sinabi na nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tanging tao lamang ang nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang larawan ng Diyos ay hindi tumutukoy sa katawan. Ito ay tumutukoy sa ating spirito. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan upang makatanggap ng kanyang pag-ibig at buhay. Upang makasama niya sa kaharian ng Diyos magpakailanman. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan upang maging tulad niya. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11 sinabi, "Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao." Isipin ninyo ito. Itong katawan natin ay halos hindi mabuhay ng 100 taon, di ba? Kaya bakit tayo binigyan ng Diyos ng pusong naghahangad ng walang hanggan? Siyempre, ang pagnanais na mabuhay ng walang hanggan ay hindi galing sa ating pisikal na katawan, kundi galing sa ating spirito. Nilikha ng Diyos ang spirito upang tayo mabuhay na kasama niya magpakailanman. Ang layunin ng Diyos sa paglikha ng tao ay hindi upang magdusa sa mundong ito at mamatay, o kaya'y magpakasaya sa mundo. Ang layunin kung bakit niya nilikha ang tao ay upang mabuhay na kasama niya magpakailanman. Kaya nga ang Diyos ay naglagay sa ating puso ng pagnanais sa walang hanggan. Ito ang inaasam ng ating kaluluwa. Ang 9 buwang pagbubuntis sa sinapupunan ng ina ay paghahanda lamang para ipanganak sa mundong ito at mabuhay ng ilang dekada. Gayon din, ang kasalukuyang buhay natin sa mundo. Ang buhay natin sa mundong ito ay paghahanda din lamang para sa walang hanggan. Kaya nga sa maiksing buhay natin sa mundong ito, ang pinakamahalagang bagay habang nabubuhay tayo sa mundong ito ay ang matanggap ang kaligtasan. Kaya matanggap ang kaligtasan, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, at pagkatapos ay pumasok sa kaharian ng Diyos upang makasama siya magpakailanman. Kaya itong buhay natin sa mundo ay paghahanda lang para dito. Hindi lamang tungkol sa kaligtasan, marami ring aral sa Biblia tungkol sa kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, mabubuhay na kasama niya, at makikibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Sinasabi nga na ang uod ay nagiging sikada pagkatapos ng 7 taon, di ba?
Totoong matagal bago ito tuluyang maging sikada. Sa loob ng 7 taon, nananatili itong uod sa ilalim ng lupa. Uod muna bago ito tuluyang lumabas at magpakita. Ang mga uod sa latian ay umaakyat sa mga ugat. At sila ay nagiging mga tutubi na lumilipad papalayo. Alam niyo ito, di ba? Ganoon din ang mga uod, nagiging paru-paro at lumilipad. Para sa tao, ang mahalagang issue ay hindi kung paano mabubuhay ang ating katawan sa mundo, ngunit kung saan pupunta ang ating kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Ito ang pinakamahalagang usapin. Itong usapin tungkol sa buhay na walang hanggan. Gayunpaman, maraming tao ang may maling pagkakaunawa tungkol sa kung paano matatamo ang buhay na walang hanggan. Tingnan natin sandali sa Ebanghelyo ni Lucas, chapter 18. Lucas chapter 18, verse 18 at 19. Tinanong siya ng isang pinuno, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." Si Jesus ay tinawag ng isang pinuno bilang mabuting guro. Marahil ay iniisip niya na si Jesus ay isa lamang guro ng moralidad na nagtuturo ng mabubuting gawa. Kaya mabuting guro. At dahil ang mabuting guro ay nagtuturo ng mabubuting gawa, nagtanong siya, "Anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Ngunit sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." Hindi ito nangangahulugan na si Jesus ay hindi mabuti, kundi dahil sa iniisip ng pinuno na ito na si Jesus ay isa lamang ordinaryong tao na nagtuturo ng mabubuting gawa, kaya sinabi ni Jesus na walang mabuting tao. Walang taong tunay na mabuti. Ngunit si Jesus ay hindi ordinaryong tao. Siya ang Diyos na pumarito sa anyo ng tao. Tunay na mabuti si Jesus. Si Jesus ay mabuti. Kaya nga kanyang sinabi na walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Ito'y tumutukoy sa katotohanan na siya ay kapantay ng Diyos. Lahat tayo ay ipinanganak sa kasalanan. Mayroon tayong pusong mandaraya at lubhang napakasama. Sa Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Ang puso ng lahat ng tao ay masama at mandaraya, ngunit iba si Jesus. Si Jesus ay hindi inapo ni Adan. Upang maipanganak na walang kasalanan, hiniram niya ang katawan ng isang berhen. Sa Isaiah 7:14, sinabi, "Isang berhen ang magdilihi at manganganak ng isang lalaki." Sa loob ng 9 na buwan, hiniram ni Jesus ang sinapupunan ng isang berhen upang siya'y maipanganak sa laman. Subalit hindi siya inapo ni Adan. Mula sa kapanganakan, si Jesus ay matuwid. Hindi siya nakagawa ng kasalanan. Perpekto niyang iningatan ang mga utos ng Diyos. Kaya si Jesus lamang ang nag-iisang matuwid at mabuti. Subalit, dahil sa hindi nalalaman ng mga tao kung sino siya, tinawag nila siyang mabuting guro. Kaya sinabi ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti?" Ito'y upang ipakita na hindi siya isang uri ng guro ng moralidad,
kundi ang mismong matuwid na anak ng Diyos. Sa Roma chapter 3 verse 4 sinabi, hayaang ang Diyos ay maging tapat kahit na ang bawat tao ay sinungaling. Sinabi ng kasulatan na lahat ng tao ay sinungaling, bawat isa sa kanila. At sa Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Sa pananaw ng Diyos, lahat ng tao sa sanlibutan, walang matuwid, wala kahit isa. Ang isang matuwid na tao ay walang kakayahan o hilig na magkasala. Sa anumang bagay, hindi siya nagkakasala. Sa Roma chapter 3 verse 12, sinabi, lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. At sa Roma 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng tao ay makasalanan at nagkasala, kaya hindi nila maaaring marating ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang resulta ng kasalanan ay kawalan ng kakayahang makibahagi sa kaharian ng Diyos at sa kanyang kaluwalhatian, kaya napupunta sa impyerno. Sapagkat kung hindi makakapasok sa kaluwalhatian ng Diyos, yun lang ang natitirang lugar na pupuntahan, ang impyerno. Sinabi sa Isaiah chapter 64 verse 6, ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Ang tao ay maaaring gumawa ng mabuti, oo. Pero sa mata ng Diyos, ang kabutihan ng tao ay para lang maruming basahan. Ang isang makasalanang nakasuot ng maruming kasuotan ay hindi pwedeng tumayo sa harapan ng Diyos. Kaya ang lahat ng katuwiran na ginagawa ng tao ay para lang maruming damit sa mata ng Diyos, para lang basahan. Ang mga bagay na tila mabuti na ginagawa ng tao ay may halong pagkukunwari o kasinungalingan. Peke, ito'y isang pagpapanggap ng kabanalan. Ang tao ay walang kakayahan na gumawa ng tunay na kabutihan. Parang isang regalo na maganda ang pagkakabalot. Tuwing Kapaskuhan, nagbibigay ang mga tao ng regalo. Ang iba, maganda ang pagkakabalot. Pero pag binuksan, sira na ang laman, gaya ng bulok na mansana sa loob. Sa labas, mukhang maayos. Pero sa loob, peke, bulok. Ganoon din sa mga tao. Sa labas ay mukhang banal at relihiyoso. Meron pang iba na nag-aayuno at gumagawa ng maraming mabubuting gawa. At iniisip nila na sa ganitong paraan ay makakamtan nila ang buhay na walang hanggan. Ngunit hindi ito totoo. Ang mabuti na ginagawa ng tao ay hindi tunay na mabuti sa paningin ng Diyos. Maliwanag na sinasabi sa Biblia, walang taong maliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ang buhay na walang hanggan ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ang buhay na walang hanggan ay makakamit lang sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya at pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Jesus. Wala nang ibang paraan. Ngunit dahil sa hindi ito alam ng mga tao, inaakala nila na sa pamamagitan ng kanilang sariling mga gawa ay makakamtan nila ang buhay na walang hanggan. Ito'y maling akala. Sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya bakit minamahal ng Diyos ang mga tao? Sapagkat nilikha ng Diyos ang lahat ng tao ayon sa kanyang sariling larawan. Kaya mayroon siyang habag at pag-ibig para sa kanila. Kaya nga, ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak. Ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak.
bilang handog na pantubos para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao. Ibinigay ng Diyos ang paraan upang ang makasalanang tao ay huwag mapahamak kundi makamtan ang buhay na walang hanggan. Sa John chapter 5 verse 24, sinabi, "Ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan." Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa John chapter 5 verse 39, "Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin." Inihahayag ng kasulatan ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay pumarito sa mundo upang ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Sa John chapter 6 verse 40, "Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Kalooban ng Diyos na sa pamamagitan ni Jesucristo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At tulad ng binigkas nyo kanina sa memory verse, sa John chapter 17 verse 3, "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at sa Jesucristo na iyong sinugo." Ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ang tunay na nag-iisang Diyos, ang Diyos na tagapaglikha, at ang makilala sa Jesucristo na isinugo ng Diyos. Ang salitang makilala at manampalataya ay magkaugnay. Kapag tunay na nakilala, tunay na sasampalataya. Kaya kapag tunay nating nakilala ang Diyos at sa Jesucristo sa pamamagitan ng salita, at syempre, sa pamamagitan ng pagtuturo ng Espiritu Santo, tayo ay nagkakaroon ng tunay na pananampalataya, at ito ang daan upang makamtan ang buhay na walang hanggan. At sa John 10:28, "Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay." Ibinibigay ng Panginoon ang buhay na walang hanggan sa mga tao. Kaya kapag naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at natanggap ang kaligtasan, ang pagiging ligtas, pagiging naipanganak na muli, at ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, iisa lang ang kahulugan. Sino mang tunay na nakatanggap ng biyaya ng Diyos ay naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa John chapter 5 verse 24, "May buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan." Talagang kamangha-mangha ang talatang ito. Sa Lucas chapter 10, makikita natin ang isang dalubhasa sa kautusan na nagtanong, "Ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Tinanong siya ni Jesus, "Natupad mo ba ang kautusan? Ano ba ang nakasulat sa kautusan?" At sumagot siya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Bilang isang dalubhasa, hinati niya ito ng maayos sa dalawang bahagi. Sinabi naman ni Jesus, "Gawin mo ito at mabubuhay ka." Kaya ang kaalaman at pagsasaulo sa kautusan ay hindi magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus, "Gawin mo ito at mabubuhay ka." Sinabi ng dalubhasa, "At sino ang aking kapwa?" Sinabi niya ito upang ipagmatuwid ang kanyang sarili, para palabasin na siya'y mabuting tao. Kaya kong ibigin ang aking kapwa. Sino ang aking kapwa? Kaya nagsalita si Jesus ng isang talinhaga. Sinabi niya sa Lucas 10:30, "May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng tulisan. Hinubaran siya ng mga ito, binugbog, pagkatapos ay umalis at iniwan siyang halos patay. Sinong aking kapwa?" Kaya sa isang taong binugbog ng tulisan at halos patay na, sino ba ang kanyang kapwa? Kailangan ba ng lalaking ito na halos patay na maghanap ng taong kanyang tutulungan? O siya mismo ang nangangailangan ng tulong? Sino ang aking kapwa? Ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus ang tungkol sa taong halos patay na ay para sabihin sa dalubhasa ng kautusan na ganito ang kanyang kalagayan sa mata ng Diyos. Na ikaw, sa paningin ng Diyos, ay lumabag na sa buong kautusan. Ang iyong kaluluwa ay halos patay na.
Kaya hindi ka dapat maghanap ng kapwa na tutulungan. Ang dapat mong hanapin ay yung kapwa na magdiligtas sa iyo. At sinabi ni Jesus ang talinhaga ng mabuting Samaritano. Nakita ng Samaritano ang lalaking sugatan at siya'y naawa. Kaya binuhusan niya ng langis at alak ang kanyang mga sugat. Binalutan ito at isinakay sa kanyang sariling hayop. At dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Ang mabuting Samaritano ay si Jesus. At ang lalaking binugbog ng mga tulisan ay ikaw, ang dalubhasa sa kautusan. At hindi lang ang dalubhasa, hindi lang ikaw dalubhasa, kundi tayong lahat ng mga tao. Walang sino man ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa o kakayahan. Tayong lahat ay mga miserableng makasalanan. Subalit maraming tao ang hindi alam ito. Hindi nila nakikilala ang kanilang sarili. Sino mang nagnanais na ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, ay dapat malaman na lumabag na siya sa buong kautusan. Anong mabuting gawa ang dapat kong gawin? Aling kautusan ang kailangan kong sundin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Hindi mo matutupad ang kautusan sapagkat ikaw ay makasalanan. At higit pa rito, lumabag ka na sa buong kautusan. Pero hindi nila ito nalalaman. Sinabi sa Galatia chapter 5 verse 4, kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong mga nagnanais ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Ang taong nagsisikap na ariing ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hiwalay kay Kristo, nahulog mula sa biyaya ng Diyos. Ito'y kapahamakan. Ano kaya sa tingin ninyo ang mangyayari sa impyerno? Siyempre, sa impyerno ay may mga mamamatay tao, mga manggagansyo, at lahat ng uri ng kriminal. Subalit mayroon din doong mga tao na buong buhay nila ay nagsimba, namuhay ng relihiyoso. Ang iba pa'y tinuturing na deboto, at magkikita-kita sila doon. Ano sa palagay ninyo? Sa palagay nyo? Pagdating sa impyerno, maaring may magsabi pa, ikaw pala yan, Deacon. Andito ka rin pala. O ikaw pala, Elder. Kahit mga pastor nandito. Mukha itong biro. Subalit, maaaring mangyari ito. Ang isang tao ay maaaring mamuhay ng relihiyoso kahit na hindi paligtas. Siyempre, ang ginagawa nila ay hindi tunay na kabutihan, kundi panlabas na pagkarelihiyoso. Anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi ni Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nabasa mo? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinunod ko na ang lahat ng mga ito. Ano pa ang kulang sa akin? Iniisip siguro niya na dahil sa hindi siya nananakit ng ibang tao, ay iniibig na niya ang kanyang kapwa. Subalit maling-mali ang kanyang akala. Sinasabi sa unang Juan, chapter 3, verse 15, sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At sa Mateo 5:28, bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kung mahal mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, ano ang dapat na ginagawa mo? Kapag may taong nagugutom, dapat pakainin mo siya na parang ikaw ang nagugutom. Kapag may taong walang damit, dapat mo siyang damitan na gaya ng sarili mong katawan. Kaya ba talaga itong gawin ng sino man?
Sa Lucas 10:27, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo. Ito isang bagay na nagmumula sa puso. Ang umiibig lamang sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas ang tunay na makakaibig sa kanyang kapwa na gaya ng kanyang sarili. Subalit, mayroon ba talagang tao na kayang umibig sa Diyos ng ganito? Sinusubukan pa nga ng mga tao na gamitin ng Diyos para sa kanilang sariling pakinabang. Talaga bang iniibig nila ang Diyos? Hindi. Dahil sa hindi nila kayang ibigin ang Diyos ng buong puso, hindi rin nila kayang ibigin ang kanilang kapwa na gaya ng kanilang sarili. Silang umiibig sa Diyos ng buong puso at kaluluwa ay kayang umibig sa kanyang kapwa na gaya ng kanyang sarili. Nang sinabi nitong lalaki na sinunod ko na ang lahat ng mga ito, ano pa ang kulang sa akin? Sabi ni Jesus sa kanya, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Hindi ito nangangahulugan na sa paggawa noon ay maliligtas ang tao. Ang sinasabi dito ay ang pangakong gantimpala ng Diyos. At pagkatapos ay pumarito ka at sumunod sa akin. Ang ibig sabihin ng sumunod kay Jesus ay maniwala at sumunod sa Kanya. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. Bakit siya nalungkot? Dahil napakahirap para sa kanya na bitawan ang kanyang mga kayamanan. Hindi niya ito kayang sundin. Nais niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan, ngunit hindi niya kayang bitawan ang kanyang mga ari-arian. Bagamat sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, mas iniibig niya ang kanyang kayamanan kaysa sa kanyang kapwa. Sa umpisa pa lang ay mayroon ng mali sa taong ito. Sinabing siya'y umalis na nalulungkot. At may isa pang lalaking lumapit kay Jesus sa Mark chapter 10, lumuhod sa harap ni Jesus at nagtanong, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Kaya parehong tanong din. Sinabi ni Jesus sa kanya sa Mark 10:21, "Humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod sa akin." Subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito, siya'y umalis na nalulungkot sapagkat marami siyang ari-arian. Kaya walang sino mang tao ang nakagawa ng eksakto ayon sa sinabi ni Jesus. Silang lahat ay umalis na may malungkot na mukha. Gusto rin niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit, hindi pa sa ngayon. Sa ngayon, mas mahalaga sa kanya ang kanyang mga ari-arian. Ito ang tunay na kontradiksyon ng tao. Ang isa na kayang magbigay ng buhay na walang hanggan at ang taong nagnanais tumanggap ng buhay na walang hanggan ay nagkatagpo ng harapan. Ngunit trahedya na pinalampas niya ang pagkakataong iyon. Dahil sa walang kabuluhang kayamanan ng mundong ito, kayamanan ba o buhay na walang hanggan? Habang tinitimbang niya ito, ang buhay na walang hanggan ay naging parang isang bagay lang na para sa hinaharap at mahigpit niyang hinawakan ng kayamanan sa kanyang puso. Kaya hindi niya magawang sundin ang salita ng Panginoon. Hindi niya iniibig ang kanyang kapwa na gaya ng kanyang sarili. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Hindi niya inibig ang kanyang kapwa na gaya ng kanyang sarili, ngunit sinasabi niyang tinupad niya ang buong kautusan. Kapag nilabag mo ang dalawang ito, nilabag mo na ang buong kautusan, hindi ba? Sa paningin ng Panginoon, wala ni isa mang kautusan ang talagang natupad niya ng tama. Pero sinabi niya, tinupad ko ang lahat. Mukhang iniisip niya na kung wala siyang ginawang masama sa kapwa, yun na ang ibig sabihin ng pag-ibig sa kapwa.
Ngunit sinabi ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay sa mga dukha. Kung talagang kaya niyang mahalin ang kanyang kapwa na gaya ng kanyang sarili, bakit hindi niya ito magawa, hindi ba? Dapat niyang ipahayag na hindi niya kayang tuparin ang kautusan. At dapat niyang hingin ang awa at kapatawaran ng Diyos, hindi ba? Gaya ng maniningil ng buwis sa Lucas chapter 18 na nagsabi, Diyos ko, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ganyan ang dapat. Hindi natin natutupad ang kautusan at wala tayong lakas upang tuparin ito. Tayo mga makasalanan, kaya't ang tanging masasabi lang natin ay, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Hindi tayo iniligtas ng Diyos dahil sa ating gawa. Sa Efeso chapter 2 verse 4, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa. Ang awa ay yung pag-ibig na nahabag. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Iniligtas niya tayo dahil sa kanyang pag-ibig na nahabag sa atin. Tanging sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y iniligtas. Kaya ano ang dapat nating gawin? Diyos ko, hindi ko kayang sundin ang kautusan at wala rin akong lakas na tuparin ito. Ako'y isang makasalanan. Dapat itong ipahayag ng tapat at sabihin, mahabag ka sa akin. Ganon ang dapat na gawin. Mayroon bang naligtas dahil sa paggawa ng mabuti at pagtupad sa kautusan? Wala kahit na isa. Kaya nang sinabi ni Jesus, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod sa akin, sinabi niya ito upang ipamulat sa kanila na hindi nila kayang tuparin ang kautusan, upang ipakita na ang tao ay hindi maaaring ariing ganap sa pamamagitan ng sariling gawa, sapagkat ang tao sa kanyang likas na kalagayan ay hindi talaga kayang tuparin ang kautusan ng Diyos. Ngunit kung tayo ay naligtas na, at ayon sa salita ng Panginoon ay iniibig natin ang Diyos ng buong buhay, at iniibig natin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili, at dahil dito ay nagagawa nating gamitin ang ating mga ari-arian para sa mga dukha, kung gayon, may matatanggap tayong gantimpala mula sa Diyos. Walang duda, mayroong kaluwalhatian para doon. Ngunit yung mga lumapit sa Panginoon na nagnanais magkamit ng buhay na walang hanggan, may mayamang binata, may taong lumuhod at taimtim na nakiusap, may pinuno. Subalit silang lahat ay hindi nagawang sundin ang salita ng Panginoon at silang lahat ay umalis na nalulungkot. Ipinapakita nito na wala ni isa man ang kayang sumunod ng may galak sa salita ng Panginoon. Marahil kapag tayo ay naligtas na, saka pa lamang natin ito magagawa. Sa pagitan ng dalawang pagpipilian, kayamanan ba o buhay na walang hanggan? Gusto nilang magkaroon ng buhay na walang hanggan, ngunit nang hinayang sila sa kayamanan. Kaya sa huli, ang pinili nila, kayamanan. Sapagkat iniisip nila na mas mahalaga ang kayamanan kaysa sa buhay na walang hanggan. Isinuko nila ang buhay na walang hanggan at sila'y umuwi. Iniisip nila na mas mahalaga ang kayamanan kaysa sa buhay na walang hanggan. Mas mahalaga ba talaga ang kanilang kayamanan kaysa sa buhay na walang hanggan? Siyempre hindi. Subalit mas pinahalagahan nila ang kayamanan kaysa sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sa Colossus chapter 3 verse 5, sinabi, kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At sa Lucas 12:15, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman,
sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang ari-arian. Ibig sabihin, ang magkaroon ng maraming pag-aari, hindi ito ang layunin ng buhay ng tao. Kaya sinabi niya, umiwas sa kasakiman. Maraming tao ang napapahamak magpakailanman dahil sa kayamanan. Hanggat hindi nila lubos na nauunawaan na ang kayamanan ay hindi makapagbibigay sa kanila ng tunay na kaligayahan at kapayapaan, magiging mahirap para sa kanila na makamtan ang buhay na walang hanggan. Kaya, hinayaan na lamang ni Jesus na umalis ang mga taong iyon. Hinayaan na lang niya na umalis. Hindi na kailangan pang ipaliwanag ng detalyado, ikaw na mismo ang kailangang makaintindi. Sa Lucas chapter 12 verse 20, naroon ang mayamang lalaki. Sa Lucas chapter 12 verse 19, sinabi niya, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Ngunit sinabi ng Diyos sa verse 20, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. Kahit ngayong gabi, maaaring kunin ang kaluluwa. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, sinabi, ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. Ang ating katawan ay nilikha mula sa alabok, kaya nabubuhay ito sa mga bagay na mula sa lupa. At kapag namatay, babalik ito sa lupa. Kaya nga sinasabi natin kapag may namatay, siya'y yumao na. Sapagkat ang kanyang katawan ay bumalik na sa pinanggalingan. At ang spirito naman ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Kaya sinabi, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. Kapag tinawag na ang spirito, ang tanong ay, kung ito ba ay pupunta sa kaharian ng Diyos o maririnig natin ang sinabi sa Matthew 25:41, lumayo kayo sa akin, kayo mga isinumpa, doon sa apoy na walang hanggan. Ito ang problema. Kaya nga sa Lucas chapter 12 verse 20, sinabi, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Kahit na gaano pa karami ang naipon mong kayamanan, sa huli, sa'yo ba talaga yon? Ito ang tanong. May mga tunay na mayayaman, yung mga sobrang yaman talaga. May mga taong hindi na alam kung saan paggagastusin ang kanilang pera. Ngunit, kanino ba talaga yon? Kapag kinuha na ng Diyos ang kaluluwa ng tao, kanino mapupunta ang lahat ng iyon? Wala nang silbi ang lahat ng iyon. Ngunit iniisip pa rin ng tao na ang kayamanan ang magbibigay sa kanya ng kaligayahan, na ito ang magbibigay sa kanya ng kasiyahan at dulutas sa lahat ng kanyang problema. Pero hindi ito totoo. Hindi ito mangyayari. Kaya sa Lucas chapter 6 verse 24 ay sinasabi, kahabag-habag kayong mayayaman. Buksan natin sandali ang Lucas chapter 6. Lucas chapter 6 verse 24. Verse 24 at 25. Lucas chapter 6 verse 24 at 25. Subalit kahabag-habag kayong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magluluksa at magsisiiyak. Kahabag-habag kayong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa Lucas chapter 16 verse 24, sinabi ng taong mayaman, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. At sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang mabubuting bagay, kaya naman ikaw ay nagdurusa ngayon. Kahabag-habag kayong mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa mundong ito ay tinanggap na ng mayamang lalaki ang lahat ng mabubuting bagay. Sa mga awit, inilarawan ang mga taong natanggap ang lahat ng kanilang gusto sa mundo. Awit 17:14.
Sila'y nasisiyahan na kasama ng mga anak at iniwan nila ang kanilang kayamanan sa kanilang mga sanggol. Natatamasa nila ang lahat ng kayamanan sa mundo na pag-aari din ng Diyos at nasisiyahan sila rito. Ngunit hindi nila iniisip ang kaligtasan o ang buhay na walang hanggan na galing sa Diyos. Sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa pamamagitan ng kayamanan at karangyaan ay natatamasa ng mga makamundong tao ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Kaya naman, pagdating sa kabilang buhay, sa Lucas chapter 16 verse 25, ikaw ay nagdurusa. Kaya nga, ang mga taong nasisiyahan at nagpapakasasa sa mundong ito ay dapat isipin na malapit na silang mahulog sa impyerno at magdusa magpakailanman. Kaya sinasabi, kahabag-habag kayo mga busog ngayon sapagkat kayo magugutom. Kayo mga busog. Kayo mga busog. Ito ay tumutukoy sa mga taong hindi iniisip ang Diyos. Mga taong hindi iniisip ang kanilang kaluluwa, kundi ang iniisip lang ay ang kanilang tiyan, ang kanilang kasiyahan. Kaya sa Roma 16:18, ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang sariling tiyan. May mga taong ang iniisip lang ay ang kung paano kumain ng mabuti at mamuhay ng maginhawa. Yun lang ang nasa isip nila. Kaya, kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo magugutom, kahabag-habag kayong tumatawa ngayon sapagkat kayo magluluksa at magsisiiyak. Tumatawa ngayon. Hindi ba ang pagtawa natin ay dapat na magmula sa kagalakan ng kaluluwa? Ngunit hindi, puro panlabas na katuwaan lamang. Sa Ecclesiastes chapter 7 verse 6, sapagkat kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palayok, gayon ang halakhak ng hangal. Ito may walang kabuluhan. Ito hindi magandang pakinggan. Sa mga Kawikaan 14:13, maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Sinusubukan ng tao na itago ang lungkot at hirap at pighati sa loob ng kanilang puso sa pamamagitan ng pilit na pagtawa. Ito ay pagpapanggap. Tingnan natin sa Lucas chapter 16 verse 25. Lucas chapter 16 verse 25. Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay, at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Narito ang pulubing si Lazaro. Ang pulubi ay mayroong pangalan, Lazaro, di ba? Ang ibig sabihin ng Lazaro ay, Diyos ang aking kaaliwan. Hindi sinasabi ng talatang ito na lahat ng pulubi ay pupunta sa langit at lahat ng mayaman ay pupunta sa impyerno. Hindi yan ang sinasabi dito. Si Lazaro ay namuhay na ang Diyos ang kanyang kaaliwan. Sa mga awit 39 verse 7, sinabi rin ni David, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay sa iyo. Itong dakilang hari ng Israel na si David ay nagsabi, Sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay sa iyo lamang, Panginoon. Ito ang sinabi ni Haring David sa mga awit 39 verse 7. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Si David ay hindi interesado sa mga kayamanan ng mundong ito. Ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya para maitayo ang templo. At anong sinabi niya sa unang Kronika 29? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang ibinibigay namin sa iyo. Ibinigay niya sa Diyos ang sa Diyos. Tunay na kahanga-hanga ang pananampalataya ni David. Wala siyang pagnanasa o kasakiman sa mga bagay ng mundong ito. Sinabi niya,
Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Ngayon, Panginoon, saan ba ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay sa iyo. Tunay na dakilang hari si David. Isipin niyo kung gaano ito kaganda sa paningin ng Diyos. At ang pangalang Lazaro ay nangangahulugang Diyos ang aking kaaliwan. Hindi nito na sinasabi na ang mga pulubi ay tiyak na pupunta sa langit. Ang tinutukoy nito ay pulubi ang puso, pulubing puso. Isang pusong kumikilala na dumating tayo na walang dala at aalis ding walang dala. Ganyan ang puso ng pulubi. Tulad ng sinabi sa unang Timoteo chapter 6 verse 8, kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Kapag ang isang tao ay nasisiyahan sa Panginoon, tiyak natutulungan siya ng Panginoon. Kung ang isang dukha na mananampalatayang ligtas ay umaasa sa Diyos, tiyak natutulungan siya ng Diyos sa kabila ng kanyang mga kahirapan. Tingnan natin sa Santiago chapter 5 mula verse 1. Santiago chapter 5 mula verse 1. Hali kayo ngayon, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulhol dahil sa mga kahirapan na sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay bulok na at ang inyong mga damit ay kinakain na ng bukbok. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. At ang mga kalawang ng mga ito ay magiging patotoo laban sa inyo. At gaya ng apoy ay lalamunin nito ang inyong laman. Kayo'y nag-iimbak ng mga kayamanan para sa mga huling araw. Kung babasahin natin ang talatang ito, hali kayo ngayon, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulhol dahil sa mga kahirapan na sa inyo'y darating. Bakit? Kasalanan ba ang maging mayaman? Hindi. Ang kayamanan mismo ay hindi kasalanan. Ang panganib ay kapag ang isang tao ay nasisiyahan na sa kayamanan. Pakiramdam niya ay sapat na siya at hindi na siya nakakaramdam ng pangangailangan sa Diyos. Ang mayayamang tao na umaasa lamang sa pera ay madalas na hindi nakakaranas ng espiritual na pakikibaka. Walang pagkauhaw sa kanilang kaluluwa. Iniisip nila na nasa kanila na ang lahat. Iniisip nila na kapag mayroon silang pera, ay magagawa na nila ang lahat. Magagawa nilang kontrolin ng ibang tao, bilhin ng kahit na ano, at mamuhay ayon sa sariling gusto. At ang kayamanan ay madaling magdulot ng pagmamataas. Kaya naman ang mga mayayaman ay mayroong kayabangan. Mahirap para sa kanila na bumalik sa Diyos. Ang kayamanan ay hindi pagpapala kung inilalayo tayo nito sa Diyos. Yung puso natin sa Diyos. Hali kayo ngayon, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulhol dahil sa mga kahirapan na sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay bulok na. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. May ilan na nagsasabi, kung ang pilak at ginto ay kinakalawang, edi punasan na lang lagi o kaya pinturahan. Ngunit sabi, ang mga kalawang na mga ito ay magiging patotoo laban sa inyo. At gaya ng apoy, lalamunin nito ang inyong laman. Kayo nag-iimbak ng mga kayamanan para sa mga huling araw. Kung iisipin natin, habang papalapit ang araw ng pagdating ng Panginoon, ang halaga ng kayamanan na hawak nating mga Kristiyano ay unti-unting bumababa, hindi ba? Pagdating ng Panginoon, ang halaga ng lahat ng kayamanang mayroon tayo ay babalik sa zero, hindi ba? Kaya ano ang dapat nating gawin? Bago ito mawalan ng halaga, lahat ng ito ay dapat nating gamitin sa mga halagang bagay, sa makabuluhang bagay. Ano sa palagay niyo? Kaya dapat maunawaan ng mayayaman na ang kanilang pera ay hindi makapagbibigay sa kanila ng tunay na kaligayahan at kapayapaan.
Kaya nga sinabi na mahirap para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi ito nangangahulugan na lahat ng mayaman ay pupunta sa impyerno. May mga mayaman na nakapasok sa langit. Ayon sa sinabi ni Jesus, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Nang panahong yon, ang pinakamalaking hayop sa Israel ay ang kamelyo. Ito ang pinakamalaking hayop doon. Ano naman ang pinakamaliit na butas? Ito ang butas ng karayom. Ito ang pinakamalaking hayop at ang pinakamaliit na butas ng karayom. Paano kaya makakapasok ang pinakamalaking hayop sa pinakamaliit na butas? Ito isang bagay na hindi lubos maisip. Madali pa para sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila makakapasok. May mayaman ba rito? Yung sobrang yaman. Wala tayong tao na sobrang yaman sa ating church. Kahit sa ang church natin sa buong mundo, walang miyembro na sobrang yaman. Ako mismo ay lumaki sa kahirapan mula sa aking pagkabata. Marahil ay kaunti lang ang tao na naging kasing hirap ko. Pero kung babalikan, sa tingin ko, yun ay napakalaking biyaya sa akin. Dati naiisip ko, sana ipinanganak ako sa mayamang pamilya. Sana anak ako ng presidente ng isang malaking kumpanya. Mabuti sana kung anak ako ng pangulo. Ngunit kung ipapanganak ka bilang anak ng isang pangulo, ano kaya ang mangyayari? Halos imposibleng maligtas. Ang anak ng isang chairman ng kumpanya ay mahirap maligtas. Paano sila maliligtas kung palagi sila nagyayabang, naglalaro kung saan-saan, at nahuhulog sa mga walang kabuluhang bagay kasama ng kanilang mga walang saysay na kaibigan? Ang maipanganak sa isang mahirap na pamilya at mamuhay ng may karukhaan ay isang malaking pagpapala. Sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 3, mapapalad ang mga dukha sa spirito sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sa chapter 11 verse 5, ipinangangaral sa mga dukha ang magandang balita. At sa Santiago chapter 2 verse 5, sinasabi, pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian. Ang Ebanghelyo ay ipinangangaral sa mga dukha at tinawag ng Diyos sa mga dukha upang sila'y maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ang pagiging dukha ay mabuting bagay. Sa kabila ng kahirapan, naglilingkod ka sa Diyos at umaasa sa Kanya at kasama mo ang Panginoon. Mula pagkabata, hindi ko alam kung may plano ba ang Diyos sa pagiging mahirap ko, ngunit talagang malaking biyaya ang maging mahirap. Talagang mahirap ang buhay ko. Noong nag-aaral ako sa seminaryo sa Daegu, kung hindi ka magdadala ng tiyak na halaga ng bigas sa dormitoryo bawat buwan, hindi ka nila bibigyan ng pagkain. May mga pagkakataon na ilang beses akong muntik nang hindi makapagbigay ng bigas sa dormitoryo. Ang bayaw ko noon ay sundalo sa Daegu at siya nagbibigay ng bigas. Sinasakay ko yun sa kariton at dinadala doon. Ngunit pagkalipas ng isang buwan, talagang hindi ko na alam kung paano ako mabubuhay. Kahit sinasabi ko sa sarili ko na kailangan kong magtiis at lumaban, may mga sandaling napapaisip ako na mamatay na lang kaya ako. Sa tingin ko, kaya maraming tao ang nagpapakamatay. Kapag ang isang tao ay lubog na sa kawalan ng pag-asa, nawawala na ang gana sa buhay. Kaya naisip ko din noon na magpasagasa na lang sa truck. Naramdaman ko rin ang ganoong mga bagay.
Sa dormitoryo, pinapatay nila ang ilaw kapag 10:30 na ng gabi. Kasi kailangan naming bumangon ng maaga para sa morning prayer. Kaya ako ay nag-aaral gamit ang maliit na lampara. At pagsapit ng 10:00 ng gabi, syempre, gutom ka na. Ang mga kasama kong may pera, lumalabas sila para bumili ng tinapay. Pero wala akong pambili. Ganito ako nabuhay noon. Gaya ng nababanggit ko, paminsan-minsan nagtitinda ako ng ice candy, ng dyaryo, at naglilinis ng sapatos. Kung ano-ano ang ginagawa ko. Sanay akong mamuhay sa hirap. Ngunit ngayon, masagana ang pamumuhay ko kumpara sa panahong yon. Nararamdaman ko na tinutulungan ako ng Diyos. Ang kayamanang ito'y hindi akin. Ito'y sa Diyos. Naunawaan ko na kung mamumuhay ako ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng kailangan ko upang mabuhay. Subalit, alam niyo ba na may mga taong mayayaman sa Biblia na naligtas? Halimbawa ay si Zaccheo na isang maniningil ng buwis na mula sa Jericho. Isa siyang mayaman. Siya'y naligtas. Tinanggap niya si Jesus. Si Jose na taga-Arimatea ay isa ding mayaman. Inilibing niya ang katawan ni Jesus. At si Nicodemo, siya ay pinuno. Ang mga taong ito ay mayayaman. Subalit nakaranas sila ng espiritual na kahirapan at taimtim nilang hinanap at hiningi ang biyaya ng Diyos. Silang lahat ay naligtas. Kaya hindi ibig sabihin na lahat ng mayaman ay pupunta sa impyerno. Ang mayaman na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at iniisip ang espiritual na kalagayan, kahit na nasa gitna siya ng kayamanan, ay pwede ring maligtas. May mga tao na may kayamanan, ngunit hindi nakakaramdam ng pangangailangan sa Diyos. At may mga may hirap na walang kayamanan sa mundo, ngunit bumabalik sa Diyos ng may dalisay na puso. At sila'y umaasa sa Diyos. Ang mga taong may hirap, mas nakakaranas sila ng espiritual na pagkauhaw. Ngunit mayroon ding may hirap na ang puso ay mayaman. Mahirap sila ngayon ang kanilang kalagayan sa mundo, ngunit ang kanilang puso'y mayaman. Sila'y nagsusumikap para sa pera. May kilala akong ganitong tao, isang tendera ng maliit na tindahan. Nang mangaral ako sa kanya, sabi niya, ay naku, mayayaman lang ang pumupunta sa church. Ngunit ako, naabala lamang sa paghahanap buhay, paano ako makakapagsimba? Napaka-busy daw niya. Ang babaeng yun ay abalang-abala upang kumita ng pera. Nangungupahan lang siya. Ngunit sabi niya, bibili raw siya ng sarili niyang bahay at isa pang gusali pagkatapos noon. Kaya, ang ganoong tao ay sobrang abala na wala ng oras upang pag-isipan ang mga bagay patungkol sa Diyos. Wala ng oras para pag-isipan ang problema sa kanyang kaluluwa. Tulad ng mayaman, mahirap para sa ganoong tao ang maligtas. May ibang tao na mayaman sa katawan at mayaman sa puso. At may iba na dukha sa katawan at dukha din sa puso. Habang ang iba na may dukha sa katawan, ngunit mayaman sa puso. Ang bawat tao ay iba-iba. Ngunit, ang tao ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos.
Mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Nang marinig ito ng mga alagad, sila'y lubhang nagtaka at nagsabi, "Kung gayon, sino kaya ang maliligtas?" Sa mga tao, ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Ang mga mahihirap ay dapat ding maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ang mga mayayaman ay dapat na maunawaan ng lubusan na ang kanilang kayamanan ay hindi makapagbibigay sa kanila ng tunay na kapayapaan o pag-asa. Kaya dapat nilang hanapin ang biyaya ng Diyos. Kung hindi, hindi sila maliligtas. Kaya kapag hinanap nila ang biyaya ng Diyos, matatanggap nila ang awa at tulong ng Diyos at sila'y maliligtas. Mayroong panganib para sa mayaman. Sila'y nahuhulog sa pagmamataas at nagyayabang sa kanilang sarili. Kapag mayroon silang pera, iniisip nila na magagawa na nila ang lahat. Iniisip nila na kaya nilang mabuhay ng maayos kahit na walang Diyos. Hindi sila nakakaramdam ng pangangailangan sa Diyos. Kung titingnan natin sa Apokalipsis chapter 3 verse 17, sinabi sa iglesia ng Laodicea, "Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman." Ang mga taga-Laodicea ay nawasak dahil sa kanilang pagmamataas. Noong AD 60, winasak ng lindol ang Laodicea. At nang tutulungan sana sila ng Roma, tinanggihan nila dahil sa kanilang pagmamataas. Sinabi nila, hindi namin kailangan ng tulong. Ganito ba talaga kayaman ang mga taga-Laodicea? At ang mayayamang tao ay labis na nakatuon sa mga bagay ng mundo. Nauhumaling sila rito, hindi ba? Sila'y sobrang abala sa mga bagay ng mundo. Sa mga taong ating na-evangelize. Sa mga na-evangelize natin, ang ilan sa kanila ay chairman ng malaking kumpanya. At mahirap para sa kanila ang mamuhay ng may pananampalataya. Minsan nga ay hindi pa tayo sigurado kung naunawaan talaga nila ang kaligtasan. Sa malalaking simbahan kung saan maraming mayayaman ang nagtitipon, nakikisalimuha sila sa iba pang mayayaman. Palaging naglalaro ng golf o lumalabas para maglibang. Sila'y sobrang abala at hindi nakatuon sa Diyos. Kahit alam nila na naaakit na sila doon, hinahayaan nila ang kanilang sarili na matagay nito. Alam nila na may kontradiksyon sa ginagawa nila, ngunit hindi nila kayang makatakas dito. Nakatuon sila sa mga walang kabuluhang bagay ng mundong ito, sa mga bagay na nakikita, at wala silang interes sa mga espiritual na bagay, sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga pangako ng Diyos. Wala silang interes dito. Nabubuhay sila na may maling akala tungkol sa kanilang sarili. Ito'y isang trahedya. Sa 2 Korinto, chapter 4, verse 18, "Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang lahat ng mga bagay na nakikita natin ngayon, maglalaho din kinalaunan," hindi ba? Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nakikita, subalit ito ay walang hanggan. Sa Santiago chapter 4 verse 14, "Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ang buhay natin sa mundong ito ay para lamang isang singaw na pansamantala. Sa sandaling panahon lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Baka iniisip nyo, mabubuhay pa naman ako ng ilang dekada. Naku! Sabi ni Jesus sa Lucas chapter 12 verse 20, "Sa gabing ito ay kukunin ng inyong kaluluwa." At sa Kawikaan 27 verse 1, "Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan, sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw." Sa murang edad ay pwedeng dumating ang kamatayan kahit sa mga bata. Kahit malulusog at malalakas ay maaaring biglang mamatay. Kahit mahumaba ang buhay, aabot lang ito ng ilang dekada. Mabilis din itong magtatapos. Kaya't hindi natin dapat ilagak ang ating pag-asa sa mundong ito.
Dapat tayong mamuhay na naniniwala sa mga walang hanggang pangako ng Diyos, sa mga bagay na hindi nakikita. Ang mga mayayaman sa mundong ito ay naaaliw sa mga makamundong bagay. Wala silang interes sa mga espiritual na bagay, sa mga pangako ng Diyos. Kaya ngayon, ang mayayaman ay makasarili nila. Sila'y naghahangad ng higit pa. Walang katapusan ang kanilang pagnanasa. Natatakot sila na baka mawala ang kanilang mga ari-arian at kaginhawaan. Kaya labis-labis ang kanilang pag-iingat at pag-aalala. Sa halip na isipin na ibahagi ang kanilang kayamanan sa mga nangangailangan, hinahawakan nila ito. Ayaw nilang bitawan. At nananatili silang nakatali sa mga ito. Dahil iniisip nila na ang kayamanan ang magbibigay sa kanila ng kapayapaan at seguridad, hanggang sa huling hininga, ang iniisip lang nila ay kung paano ito madadagdagan at pararamihin. Hindi natatapos ang pagnanasa ng mayayaman. Hindi sila nasisiyahan. Walang katapusan ang kanilang kasakiman. Hindi nila nasasabing sapat na ito. Wala itong katapusan sa loob nila. Sa Kawikaan chapter 11, verse 24 at 25, Kawikaan chapter 11, verse 24 at 25, may isang kamanghamanghang salita. Tingnan natin dito. Kawikaan chapter 11, verse 24 at 25, may taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Ang taong mapagbigay ay payayamanin, at siyang nagdididig ay dididigin din. Ngayon, itong mga kawikaan, ito ang karunungan na ibinigay ng Diyos kay Solomon. Sabi rito, may taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Kapag nagbigay tayo, ano ba ang nangyayari? Binibigyan din tayo ng Diyos. Sa Lucas 6:38, alam nyo ba ang talatang ito? Alam nyo? Okay, bigkasin natin ang sabay-sabay. Bigkasin natin. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Ito ang mga salitang sinabi ni Jesus. Magbigay. Sinasabi ng Diyos na iyon ay ibibigay din sa inyo. Gaano siya magbibigay? Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw. Kung maniniwala tayo sa pangakong ito, napakalaking biyaya ang matatanggap natin. Sinasabi rin sa Kawikaan, may taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Ang taong mapagbigay ay payayamanin, at siyang nagdididig ay dididigin din. Ito ang pangako ng Diyos para sa atin. Kaya sa unang Timoteo, chapter 6, verse 17, sinabi ng apostol na si Pablo, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. At sa verse 18, dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sagay magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap, upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Sinabi niya ito sa mga mayayaman, huwag maging mayabang. Huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. Ang kayamanang ito ay may pakpak at maaaring lumipad anumang oras. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-asa sa mga ito. Sa pamamagitan ng world missions, pangangaral ng ebanghelyo at paglilingkod sa iglesia, dapat tayong maging mayaman sa mabubuting gawa. Bukas ang palad at handang mamahagi. Bukas ang palad. Kapag nakakita ng nangangailangan, tulungan.
Sa gayon magtitipon para sa sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang makapanghawak sa tunay na buhay. Ang mga taong marunong gumamit ng kayamanan ng wasto ay ang mga taong matalino. At sila'y pinagpapala ng Diyos. Ang kayamanan ay pagsubok sa pagkatao. Hindi dami ng kayamanan ang mahalaga, kundi kung paano ito ginagamit. Anong silbi ng kayamanan kung hahawakan mo lang at hindi gagamitin ng wasto? Dapat nating gamitin ng mabuti ang kayamanan. Makikita mo ang tunay na layunin at pagpapahalaga ng isang tao sa kung paano niya ginagamit ang kanyang kayamanan. Ang taong marunong gumamit ng pera ng tama ay mayroong tamang pagpapahalaga at malinaw na layunin sa buhay. Hindi ba? Totoo ito. 100%. Kung gusto mong malaman kung anong klase ng tao ang isang tao, bigyan mo siya ng maraming pera. At tingnan mo kung paano niya ito gagastusin o gagamitin. Kung ginagastos niya ang pera sa kahit ano lang na gusto niya, sa mga walang saysay na bagay, kung ganun mga walang saysay ang pinahahalagahan niya sa buhay. Ipinagkakatiwala ng Diyos ang pera sa taong marunong gumamit nito sa pinakamakabuluhang paraan. Sasabihin ng Diyos, marunong kang gumamit ng pera. Kaya ipagkakatiwala ito sa kanya ng Diyos. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, may taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Pinayayaman sila ng Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamtan namin? Sa Mateo chapter 4, nang tawagin na Jesus ang mga alagad, iniwan nila ang kanilang mga bangka. Iniwan ang kanilang ama na kasama nila sa trabaho. Iniwan ang kanilang tahanan at sila'y sumunod kay Jesus. Iniwan nila ang lahat ng bagay. At sumunod sila kay Jesus. Si Pedro, Santiago, Juan at iba pang mga alagad nang sabihin sa kanila ng Panginoon, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Talagang napakatapang nila. Sinabi nila, sumunod kami sa iyo ng ganito. Kaya ano ang aming tatanggapin? At sumagot si Jesus, oo, tama yan. Kayong mga sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ng Israel. Ang mga nagdurusa na kasama ko ay tatanggap din ng kaluwalhatian na kasama ko. Kaya sumagot si Jesus at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita ang hindi makakatanggap ng 100 ulit. Ngayon sa panahon ito ng mga bahay, mga kapatid at iba pa. Paano natin matatanggap ang 100 ulit? Saan man tayo magpunta, nariyan ang mga brothers and sisters. Sino mang gumagawa ng kalooban ng Ama, ay siyang aking mga kapatid na lalaki, babae at ina. Ang ating Kristiyanong pamumuhay ay tunay na masaya. Hindi malungkot, hindi nag-iisa. Saan man tayo magpunta, may mga kapatid tayong puno ng pag-ibig. Sinasabi na tatanggap tayo ng 100 ulit. Hindi lamang 100 kundi maging 1,000 ulit pa. Kaya hindi tayo nag-iisa. Kahit wala tayong pisikal na pamilya pagkatapos nating maligtas, hindi na tayo nag-iisa. May mga kapatid tayo kay Kristo na mapagmahal at mas mahalaga kaysa mga kapatid natin sa laman. Totoo na mas mahalaga ang dugo kaysa tubig, ngunit ang Espiritu Santo ay mas mahalaga kaysa dugo. Gaano man kahalaga ang relasyon natin sa pisikal nating pamilya, magtatapos din ito sa loob ng ilang dekada. Ngunit ang ating mga kapatid spiritually, mabubuhay tayo kasama ng Diyos magpakailanman. Tama ba? Kaya ito ay mas higit na mahalaga kaysa samahang batay lang sa dugo, pisikal na dugo. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, kung tayo namatay na kasama niya, ay mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kaya, huwag nating hayaang maagaw ng mga kayamanan ng sanlibutan ang ating puso.
Wala tayong dapat na ikainggit sa mga mayayaman sa sanlibutan. Sa mundong ito, kahit na maglingkod at mamatay ka para sa bansa, madalas hindi sapat ang gantimpala na ibinibigay ng bansa o estado. Hindi sapat. Ang mga makamundong sakripisyo ay madaling makalimutan. Ngunit, pag namuhay tayo ayon sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos para sa Ebanghelyo, hindi tayo kailanman kalilimutan ng Diyos. Gagantimpalaan niya tayo ng mga bagay na maluwalhati at walang hanggan. Kaya dapat tayong magpasya na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat nating maunawaan kung gaano kadakila at kaluwalhati ang matatanggap natin mula sa Panginoon. Higit pa sa anumang isinakripisyo natin para sa Kanya sa mundong ito. Kung may isinasakripisyo tayo para sa Panginoon sa mundong ito, napakalaki at napakahalaga ng gantimpala na matatanggap natin mula sa Kanya. Pagbalik ng Panginoon, gagantimpalaan niya tayo ng mga bagay na walang hanggan, mga bagay na maluwalhati. Kaya huwag nating hayaan na maagaw ng mga kayamanan ng mundong ito ang ating puso. Upang iligtas ang ating kaluluwa, namatay ang bugtong na anak ng Diyos bilang kapalit ng makasalanang tulad natin. Ibinuhos niya ang kanyang mahalagang dugo upang tayo'y iligtas. Kaya meron ba tayong dapat na ipagkait sa Panginoon? Ang Panginoon na naging lahat para sa atin. Kapag namuhay tayo na may ganitong puso, bibigyan tayo ng Diyos ng mabubuting bagay. Sinasabi sa Roma chapter 8 verse 17, kung mga anak, mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayo kasama niya upang tayo luwalhati namang kasama niya. At sa 2 Korinto 4:17, inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Ang mga kasalukuyang pagdurusa at kapigatiang nararanasan natin sa ating buhay pananampalataya ay pansamantala lamang. Ngunit ang kaluwalhatiang ibibigay sa pamamagitan ng mga ito ay walang hanggan. Ang mga pagdurusa na tinitiis natin para sa Panginoon ay panandalian. Subalit ang kaluwalhatiang ibabalik ng Panginoon ay walang hanggan. Yan ang dahilan kung bakit maraming pangako sa kasulatan. Kaya huwag nating hayaan na maagaw ang ating puso ng mga walang kabuluhang bagay ng mundong ito. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat iniligtas ninyo kami na minsan namuhay ng hiwalay sa inyo, na sumusunod sa mga pagnanasa ng laman at nanumuhay para sa mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan. At itinalaga ninyo kami na maging mga banal. Nagpapasalamat din po kami sa biyayang nagpapahintulot sa amin na mamuhay ng may pagsunod sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa loob ng Iglesia, kung saan ang Panginoon ay patuloy na gumagawa. Kaming mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon, tulungan niyo po kami na ipamuhay sa nalalabi naming buhay ang para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Maghari po kayo sa aming lahat upang ang aming puso ay hindi maagaw ng mga walang kabuluhang bagay ng mundong ito, kundi mamuhay kami ayon sa banal na kalooban at banal na mga pangako ng Diyos. Patnubayan niyo po ang aming mga brothers and sisters upang hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon, nawa maipamuhay nila ang nalalabi nilang mga buhay para lamang sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa loob ng salita at mga pangako ng Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.